ang alamat ng isang perpektong diwata. Unang panahon sa isang nayon na napapaligiran ng luntiang palayan at matatayog na bundok, inirahan ang isang magandang diwata na nagngangalang Luningning. Siya ay kilala sa kanyang magandang tinig na kayang patahanin ang mga ibon at mapaamo ang mga mababangis na hayop. Isang araw, isang malakas na bagyo ang sumalanta sa nayon. Ang mga bahay ay nawasak, ang mga pananim ay nasira, at ang mga tao ay nagsimula ng mawalan ng pag-asa. Nang makita ni Luningning ang kalungkutan ng kanyang mga kababayan, ang kanyang puso ay nanikip sa sakit. Naisipan niyang humingi ng tulong sa bathala ng Diyos ng langit at lupa. Umakyat si Luningning sa pinakamataas na bundok at doon ay nanalangin siya ng buong puso. Ipinangako niya ang kanyang magandang tinig, ang kanyang kagandahan at ang kanyang buhay para lamang mailigtas ang kanyang mga mahal na kababayan. Bighani ang bathala sa kanyang taos-pusong panalangin at awa. Bilang ganti, binigyan ng bathala si Luningning ng isang mahiwagang bulaklak. Sinabi ng bathala na ang bulaklak na ito ay may kapangyarihang magdulot ng kapayapaan at kasaganaan. Kailangan lamang daw niyang ilagay ito sa gitna ng nayon at aawitin ang isang awit ng pasasalamat. Ginawa ni Luningning ang sinabi ng bathala. Nang ilagay niya ang bulaklak sa gitna ng nayon at awitin ang kanyang awit ng pasasalamat, isang maliwanag na liwanag ang nagmula sa bulaklak at unti-unting nawala ang bagyo. Ang mga sirang bahay ay naayos, ang mga pananim ay muling tumubo at ang mga tao ay muling napuno ng pag-asa. Mula noon ang nayon ay naging payapa at masagana, at ang kwento ng Luningning ay naging isang alamat, isang paalala na ang pag-ibig, awa at panalangin ay may kapangyarihang nakapagdudulot ng himala.